Presiden Tian. Binili ko ang prutas. Ang hirap ng pinagdaanan mo kanina. Presiden Tian. Tian Shen amo ni Huang Chenchen. Ang prutas na ito ay gantimpala para sa iyo. Salamat kapatid Tian. Yang siang dating kasintahan ni Huang Chenchen. Presiden Tian dalako na po ang prutas. Huang Chenchen. Si Hang. Bakit ikaw? Talagang pumunta ka? Si Sisi talaga kung ano-ano. Nagbibiro lang ako sa kanya. Sinabi ko lang nang walang pag-isip. Hindi ko akalain na ipapahatid niya talaga ito sa ex-girlfriend ko, Sisi. Nasa sasakyan si Presiden Tian. Dalhin mo diretso sa kanya. Organ itu. Bilisan mo. Si Sisi na dia mau itu. Ya si Hang. Kakak chat mo lang sa akin sa WeChat. Pinapabili mo ako ng relo. At sinabi mambabalikan mo ako. Paano mo nagagawang sumama sa kanya? Huang Chenchen. Nababaliw ka na ba? Humingi lang ako ng relo na bibilhin mo para sa akin. Masyado kang ilusyonada para isiping makakabalikan pa tayo. Tingnan mo kung gaano ako kabuti tratuhin di kapatid Tian. Hindi lang niya ako pinatira sa isang malaking villa. Bibilhan pa niya ako ng sasakyan. Kung hindi ako kasama ni kapatid Tian, inaasahan mo ba talaga na makakasama kita na isang alipin ng trabaho at maghihirap para lang mabuhay? Bumalik ka na sa trabaho. Ikaw. Teka, huwag mo na akong padalhan ng gadalandan. Ayoko sa kanila. Paalam. Ano pa ang dapat ikasaya? Matamis naman kahit papano ang prutas. Dadagdagan ko ng 200 ang sahod mo bukas. Ituring mo na lang na bonus. Ang kapal mo. Akala mo ba dahil may peraka ay magaling ka na? Ang iyang account ay nakatanggap ng 10 milyon. Ano ang nangyayari? Ang iyang account ay nakatanggap ng 10 milyon. Ay nakatanggap ng 10 milyon. Ano ang nangyayari? Ang iyong account ay nakatanggap ng 10 milyon? Maligayang kaarawan sa iyo. Ano ang nangyayari? Sobra ba ang pagkadurap ng puso ko kaya? Napunta ako sa isang pantasang mundo. Ang iyong account ay nakatanggap ng 10 milyon? Ano ang nangyayari? Magkano ba ito? Yunit. 10. Daan. Libo. 10,000. 100,000. Milyon. 10 milyon. 100 milyon. Ang card mo ay may limitasyon. Kaya, Huang Xiaofeng nakatatandang kapatid na lalaki ng patingi-tingi. 100 milyon ang kabuuan nito. Tingnan mo para sa iyong sarili. Suriin mo kung may kulang. Kuya, ang iyong mamahaling sasakyan at ang bodyguard na ito, ano ang nangyayari? Hindi ba nasa ibang bansa kayo ni nanay at ama? Isang guni-guni. Guni-guni lang ito. Sa totoo lang, gusto ka lang subukan ni Itay. 2.5 taon. Pero kuya, hindi ko na matis na makita kang nagdurusa pa. Kaya, naparito ako para ilantat ang aking baraha. Ipakita mo ang iyong baraha. Sa katunayan, ang ama ko ang pinakamayamang tao sa mundo. Ano? Sabihin na natin ng ganito. Sa rehiyong iyan, 80% ng gaminahan ng ginto at langisan ay amin. Ano? Itigil mo na ang pagsasabi ng ano. Ito ang aming itim at gintong card ng pamilyang Huang. Itago mo iyan. Ito ang malamat na. Itum at gintong card. Marami pa akong dapat gawin. Alagaan mo ng mabuti ang iyong sarili. Sige. Chengchen. Tandaan mo, wala kaming ibang marami sa aming pamilya, pero marami kaming pera. Mayaman na ako. Masakit yun ah. Account balance, 100 milyon. Hindi naman ako nananaginip di ba? Huang Chencheng.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako, ay pakiramdam na napakaganda ngayon. Natutuwa akong ayos ka lang. Dapat ko bangkunin ang paghahatid ng pagkain ng mag-isa. Sige lang. The film was translated and narrated by M Media. Huang Chencheng. Mapakulo ka ng tubig. Kakailanganin natin itu sa meeting mamaya. Bakit ka nakatayo lang diyan? Uhaw na ako. Sige na. Tanga. Halika, ang ating departamento ay naghahanda na para sa isang meeting. Halika, bigyan mo ako ng ulat tungkol sa trabaho nom nakarang linggo. Huang Chencheng, nawala ka na bahasa sarili. Hindi, malinaw na malinaw ang isip ko ngayon. Matino ka pa ba? Kailangan mong mag-isip ng malalim. Pag-isipan ang ano? Pag-isipan kong naging masyadong mabait ba ako sa iyo? Pag-isipan kong masyado, makitang hinayaan? O pag-isipan, ang malamig na tubig na ibinuhos mo sa akin nun, na hindi ko man lang pinakuluan bago ko ibuhos pabalik sa iyo. Huang Chencheng, lumapit ka rito. Tinatawag kita, hindi mo ba ako narinig? Bakit kalat kaninang umaga? Sasabihin ko sa iyo, ang iyong full attendance bonus para sa buwang itu ay wala na. At ang iyong bonus ay wala na rin. Babatuhin mo ako. Naglakas loob ka pang batuhin ako ng takur ngayon. Ganun ba? Nakikita ko na ayaw mo nang magtrabaho rito. Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka rito ngayon din. Manahimik ka. Kapatid Cheng, matagal mo na sanang ginawa itu. 3,000 yuan lang ang kinikita namin sa isang buwan. At lagi mo kaming pinakakaitan. HR Direktor ka lang. Nemay counting kapangyarihan. At akala mo naman ay kung sino ka na. Ikaw, sabihin mo ulit iyon. Kung hindi mo narinig ng malinaw, pwede ko pa itong ipaukit sa lapida mo. Ikaw. Humahanap ka ng kapahamakan. Binabawasan mo ang sweldo ng gataw kung kailan mo lang gusto. Talagang nakahanap ka ng gulo. Huang Chencheng, bakit ka nalalaboy sa oras ng trabaho? Mas mabuting maglakbay kaysa sa nakahiga lang. Kamangha-mangha. Napakaganda ng pakiramdam. Para itong patpat na nagtatali ng bakayamanan na parang candid hawthorns. Kumusta si Ran? May mali ba? Kailangan ko bang maging abala para tawagan ka? Karawan ko ngayon. Nakalimutan mo ba? Gusiran matalik na kaibigan ni Huang Chencheng. Huwag mong kalimutan pumunta sa Kiangsun Hotel para sa hapunan mamaya. Siran, anong regalo ang gusto mo ngayong gabi? Gusto ko ng eroplano, bibilhan mo ba ako? Nabibiro lang. Ang mahalaga ay makapunta ka sapat na iyon. Bakit eroplano? Gags ko na. Yan kunci. Silan. Dahan-dahan lang Chencheng. Bakit siya sumama sa iyo? Hindi ba siya pinahirapan ni Tian Kunji? Hindi. Huang Chencheng, hindi ka ba titigil sa pagiging nakakairita? Sinundan mo talaga kami rito. Hanggang kailan mo babalak manggulo sa akin? Sisi, sinadia mo bang tawagin silang lahat dito? Para lang mandiri ako, di ba? Pakinggan mo ang sarili mo. Ang karaoke na ito ay paghari ng pamilya Tian. Hindi bati natural lang. Na nandito si Presiden Tian. Kabaliktaran ito. Hindi talaga nararapat. Na nandito ka. Si Chencheng ang kaibigan ko. Kailan ka pa naging tagapagsabi ng kung ano ang dapat gawin ng iba? The Sige film na, was sige na. translated Karawan ni and Batang narrated Panginoong Gu by ngayon. M Media.
Halika, magtos tayo. Hindi ako inom ng kahit ano mula sa iyo. Silan. Huwag mong sabihin iyan. May malakas na bakar si Tian Shen. Kapatid na baba siya ni Tian Kunji. Ano? Kapatid siya ni Tian Kunji. Alam na ni Presiden Tian. Ang nangyari sa hotel. Nangako siya sa amin na kakausapin niya ang kanyang kapatid. Na si Huang Chencheng lang ang targetin. Kaya pala ganyan mau nakuha ang pambayad sa sasakyan. Ibig sabihin nagtatrabaho ka pala para sa kapatid ko. Kung alam lang ng kapatid ko. Na ginagamit mo ang pera at sasakyan niya para mamagaling. Natatakot ako na hindi mo man lang malaman kung ano ang tumama sa iyo. Nagtataka rin ako. Kung alam ng kapatid mo na ganyan mo ako kausapin. Ano sa tingin mo ang tahiinatnan mo? Ikaw. Huang Chencheng. Pwede lang itigil mo na ang pagpapanggap. Nakakahiya ka. Para sa iyo. Ano? Mahirap ka nun. Pero kahit papano, isa kang mapakakatiwalaan at simpleng sip-sip. Tingnan mo kung ano na ang naging hitsura mo. Bukod sa pagsasabi ng mga walang kwentang bagay, ano pa ang silbi mo? Hindi mo naman talaga inisip na nakakakit ka, diba? Tama na. Si Huang Chencheng ang kaibigan ko. Hindi ko papayagang siraan mo siya. Sino ka ba sa akala mo? Sige na, sige na. Hindi ba tinapagkasunduan nating hindi nga pag-usapan ito? Bakit natin ito binabalikan? Ginoong Gu. Karawan mo ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagsira ng mood. Paano kaya ito? Magtutuas ako para sa iyo. Bilang paraan ng paghingi ng paumanhin. Teka. Huwag mong inumin yan. Paumanhin Presiden Tian, pinapahalagahan ko ang iyong alok, pero hindi na ako inom. Huang Chencheng. Nang alay ako ng toas para kay Ginoong Gu. Hindi mo dapat pakialaman ito. Tian Shen, malaya kang asikasuhin. Ang nagataong pakain-kain lang sa paligid mo. Pero huwag mong susubukan. Galawin ang kaibigan ko. Kundi, pagbabayarin kita ng mahal. Ikaw, Huang Chencheng. Paano mo nagawang kausapin si Presiden Tian ng ganyan? Hangal. Sino ang nagsabi sa iyo gumawa ng gulo rito? Pasensya na po Presiden Tian. Akala ko lang ay sobra na si Huang Chencheng. Sino? Kapatid Fen. Ang nanlakas loob nga maghasik ng gulo sa teritoryo ko. Tian Shen. Ano ito? Sinusubukan mo bang sirain ang lugar ni Kapatid Feng? Kapatid Feng, isa lamang ito ang hindi pagkakanawaan. Ang aking nadatauhan ay walang alam. Pakiusap huwag mo sabihin sa kapatid ko ang tungkol dito. Kapatid Feng, naging padalos-dalos lang ako. Heto, hayaan mong itos kita. Sa tingin mo sino ka? Sa tingin mo buhay karapat-dapat kang makipag-inuman sa akin? Alam mo ba kung nasaan ka? Nanglabas ng kautusan si Presiden Tian ngayong hapon para sa buong kalian ng pananalapi. Simula ngayong gabi. Magkakaroon ng mas mahigpit na seguridad at kayusan. Ikaw, sadya mo yatang gumawa ng gulo para sa akin. Sa ganitong pagkakataon hindi ba? Hindi ba? Patawad po Kapatid Feng. Presiden Tian, pakiusap-kausapin mo siya para sa akin. Presiden Tian, tumahimik ka. Kapatid Feng, pakiusap. Huwag mong ipalam sa kapatid ko ang tungkol dito. Paano kaya ito? Paboran mo ako. At bibigyan kita ng red envelope. 500,000. Ano sa tingin mo? 500,000. Sige. Pag-isipan ko. Pakiusap pag-isipan mo. Huwag kang mamadaling umalis. Mag-ingat ka. 500,000. Presiden Tian, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ito, hindi mo pwedeng isisi lahat sa akin ito. May sasabihin ako sa inyong lahat. Kayo na ang bahalang maghanap ng 500,000 iyan. Pupuntahan ko ulit si Kapatid Feng. Nagbibiro ka ba? 500,000. Napakalaking halaga niyan. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Huang Chencheng, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo sana hinamon si Presiden Tian, sana ay mayos lang ang kalagayan ni Sisi. Paano siya nasaktan ng ganyan? Nagsimulang lahat ng ito dahil sa iyo. Kaya, ikaw ang dapat magbayad ng perang ito. Tama, sa tingin ko ay dapat magbayad si Huang Chencheng. Hindi ba kayong lahat ay gatang may katayuan at impluensya? Ano? Ni hindi niyo kayang maglabas ng 500,000. Chencheng, huwag mo silang pansinin. Ang pera ako na ang magbabayad para sa iyo. Hindi na kalangan. Lalabas lang ako para tumawag. Kumusta? Tian Kunji, may kinaharap akong kaunting problema. Ikaw na ang bahala. Isa pa, ayoko nang makita pa ang taong ito na nagngangalang Tian Shen na nagpapanggap sa harap ko muli. Naintindihan ko, CJ. Alam ko,
Naintindihan ko. Mabuti-mabuti. Kapatid ko. May nangyari ba? Presiden Huan. Isang bulak na mayamang dalaga. Ang nakasakit kay Batang Bini-Bining Huan. Ang bagay na iyon. Sabi ni Batang Bini-Bining Huan. Ayaw na niya itong makita muli. Ang baik mo naman. Ipabankrot at iliquidate muna lang sila. Ang bagay na ito. May problema ba? May mga paghihirap ba? Presiden Huan. Batang Bini-Bining. Hindi sumasagot sa telepono. Ay kapatid ko. Ganon pala iyon. Sa pagpapalaki ng gahangal na inapo. Hindi rin walang salang pamilyatian mo. Opo. Mapapadala ako ng tao bukas para agad na kunin ang negosyo ng pamilyatian. Presiden Film was Huan. translated Ito. and narrated by M Media. Ano pang ginagawa mo riyan? Lumabas ka. CJ. Alis na ako. Silan, ano na ang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Lumabas lang sandali si Chen Chen para tumawag. Baka, may paraan siya. Diyos ko. Talaga bang naniniwala ka sa kahibangang iyan? Ginamit niya lang sigurong dahilan yan para tumakas. Jinan, paano mo nasabi iyan? Kilala natin si Chen Chen. Mula pa nung high school. Eksakto dahil dun. Alam nating dalawa. Kung ano talaga ang halaga niya. Ginoong Gu. Humihingi po ako ng paumanhin. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari kanina. Naghanda ako ng magaprutas. Nagpapatawa ka ba? Ang bilis talagang magbago ng timpla ni kapatid Fen. Ang ating amo na si Tian ay darating na ng personal maya-maya. Patawad po. Pasensya na sa nangyari kanina. Ayos lang. Sik umalis ka na. Maupo ang lahat. Bakit kayo nakatayo pa? Maupo. Kapatid Tian, kahanga-hanga ka talaga. Hindi mo kasi nakita si kapatid Feng kanina. Ang ikinilos niya. Hindi lang siya napadala ng mainumin, kundi personal pa siyang napunta para humingi ng paumanhin. Sa kabila ng lahat bahagi, ako ng pamilya Tian. Natural lang na kailangan niyang magpakita ng respeto sa akin. Presiden Tian nakakamangha ka talaga. Ikaw ang aking diyosa. Siran. Ayos na itu. Huwag kang mag-alala. Huwag Chen tama na yan. Malinaw na si kapatid Tian ang nag-ayos niyan. Siya ang nag-ayos. Kung gayon bakit hindi natin tawagan si Tian Kunji? At tignan kung sino talaga ang nag-ayos nito. Walang modo. Ikaw, may lakas ng loob na tawagin ang kapatid ko sa pangalan niya. Hindi na kailangang tawagan ang kapatid ni Presiden Tian. Darating na siya anumang oras. Huwag Cheng tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Ano ang sabi mo? Darating ang kapatid ko. Masaya si kapatid Tian ngayon. Kaya uminom pa tayo ng kaunti. Sige na. Salamat talaga sa bas-bas ni Presiden Tian. Hindi ko akalain isang araw ay makakasama ko sa inuman ang kapatid ni Presiden Tian. Mahari kayang nasa magandang mood ang kapatid ko ngayon. Dahil alam niyang narito ako at sadya siyang pumunta para bantayan ako. Bagaimana sabi ko na iyon, ang kapatid ko ay isang taong may mataas na katayuan at kapangyarihan. At hindi lang kung sinamligaw na aso o pusa ang maharing makaupo sa hapak niya. Lalo na ang ilang mababang uri ng tao. Na dapat na lang sigurang umalis ng kusa. Tama. Tama The si film was Presiden Tian. translated and narrated by M Media. Nagtataka lang ako kung ang ibang tao ay may kahit konting hiya sa sarili. Kayong lahat. Sige, alis na ako, pero huwag kayong. Lalapit sa akin para makawang bumalik mamaya. Huwag Chen, nababaliw ka na ba? Akala mo ba ay kung sino ka ng malaking tao? Huwag kayong magsalita ng tapos. Chen, sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Babalik din ako agad. Paalam. Masyadong mapakunwari ang babaeng iyon. Wala siyang pinangkaiba sa asam gala. Akala ba niya ay makakabalik pa siya ng matagumpay? Tama na. Huwag nga nating pag-usapan ang mababang uri na lingkod na iyon. Halika na. Magsaya tayo ngayon. Batang Bini-Bining Huan. Tama.
Ako. Ang ino muna ng tuas na ito. Ano? Sinusubukan mo bang protektahan ang kapatid mo? Hindi. Tama. Tignan mo. Heto ang tiket ko sa eroplano. Tiket papuntang Afrika. Alis na ako ngayong gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Batang binibining Juan. Nagmamakawa ako sa iyo. Hayaan mo lang akong gugulin ang malalabi kong buhay. Nang payapa sa Afrika. Nagmamakawa ako sa iyo. Hindi teka. Ano ang nangyayari rito? Sinasabi mo ba na ang kapatid ko ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya Tian? Tatawag mo na ako. The film was translated Kumusta, and kuya? narrated by Ang tanging Media. tao na plano kong asikasuhin ay si Tian Xian. Wala itong kinalaman sa pamilya Tian. Masyado kang malambot ang puso. Paano mo? Pamamahalan ang kumpanya. Kuya, hindi mo ba sinabi sa akin na hahayaan mo akong mag-asikaso ng bagay sa lugar na ito? Kung gayon huwag ka na sanang mag-alala rito. Determinado akong protektahan si Tian Kunji. Tama, dahil ganyan ka katigas. Susunod na lang ako sa iyo. Batang binibining Juan. Sige, tumayo ka na. Batang binibining Juan. Mula ngayon. Ikaw na ang aking amo. Kung utusan mo akong mapatawak ng hangin, hindi ako mangangahas na magdala ng ulan. Magaling. Kung gayon huwag mong kalimutan ang gawain para sa gabing ito. Ang babaeng iyon ay tiyak na unahin ang katarungan kaysa sa pamilya ngayong gabi. Batang binibining Juan. Sasama ka ba sa loob mamaya? Hindi. Pinalayas lang ako. Pinalayas. Ano? Tian Shen. Halika rito. Kapatid, bakit ka narito? Bilisan mo. Ano ang nangyari? Halika rito. Ano ang nangyari? Sino ang nagpagalit sa akin? Sino ang napainsulto sa akin? Tinatanong ko kung sino ang napainsulto sa akin. Hindi ko alam. Kapatid Tian. Si Huang Changcheng siguro ang nagpagalit kay kapatid Tian. Isang utak pulburang tulad ni Huang Changcheng lang ang mapapagalit kay kapatid Tian. Kapatid, huwag kang mag-alala. Tinuruan ko na siya ng leksyon para sa iyo. Tignan mo. Ang dating kasintahan ni Huang Changcheng ay kasama ko na ngayon. Tumawa ka. Bibigyan kita. Tumawa ka. Kapatid bakit? Bakit mo ako sinasaktan? Sasabihin ko sa iyo, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Mag-isip kang mabuti. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Ako. Para mabigyan ko ang isang tao. Hindi pagkakataong humingi ng tawad ng personal. Ako? Sino kaya ang posibleng nasaktan ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Napakabubo. Mahari kayang si kapatid Feng. Napakatanga. Paano ang isang tulad mo na napakahina ng isip ay kabilang sa ating pamilyang Tian? Ako. Kuya. Pakiusap bigyan mo naman ako ng counting mo ha. Nagmamakawa ako sa iyo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sino sa mundo ang nasaktan mo? Hindi ito si kapatid Feng. Kung gayon sino? Maharibang. Huang Changcheng. Kalokohan. Paanong naging siya ang walang kwentang taong iyon? Hindi siya maaaring maging siya. The film was Hayaan mong mag-isip ulit translated ako. and Tama na narrated iyan. by Itigil mo na Media. ang pag-isip. Ikaw. Itira mo na lang yan para sa susunod mong buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya pala siya talaga. Sabi ko sa iyo, magmamakawa ka sa akin na bumalik? Batang binibining Juan. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Batang binibining Juan? Ako humingi ng paumanhin sa kanya. Isa lang siyang hamak na walang kwenta. Bakit ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Naglalakas loob ka pa rin maging walang galang. May ideya ka ba? Kung hindi napakita ng awa si Batang binibining Juan, ang pamilya Tian natin ay matagal nang napawi. Ikaw, tapos ka na rin. Ano? Kalimutan mo na. Sa tingin ko, dahil sa limitado niyang kakayahan sa pag-isip, mahirap para sa kanya na intindihin ang nga nangyari rito. Ikaw, ilabas niyo siya rito. Ayoko na siyang makita kailanman. Naintindihan ko. Mraguardia. Heto.
Ilabas ninyo siya. Alis. Ano ang nangyayari rito? Tuya. Ano ba talaga ang nangyayari? Itu. Ang sitwasyong ito, medyo masalimwat ito. Paano nalangkung? Ipapaliwanag ko na lang sa iyo sa ibang araw. CJ. Tama. Ang pamilya ko ay naghanda na ng sasakyan para sa akin. Uwi na ako. Mabuti, ihahatid na kita sa ibaba. Tara na. Huang Changcheng. Anong nangyayari? Ang malaking tao mula sa kali ng pananalapi ay naging magalang kay Huang Changcheng. Changcheng. Bakit ngayon mo lang sinasagot ang tawag ko? Changcheng, mahal mo pa rin ako di ba? Ya Zihang, may sakit ka ba o ano? Kung may sakit ka mapagamot ka sa ospital, ibababa ko na ang tawag. Sandali. Huwag mo munang ibaba. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Kung may sasabihin ka bilisan mo. Ang bagay na ito, kailangan kong pumunta sa bahay mo para sabihin ng personal. Sige, maghihintay ako sa iyo sa bahay. Hintayin mo ako. Huang Changcheng. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Ya Zihang. Dahil gusto mo akong paglaruan. Matutuwa akong makipaglaro sa iyo. Talagang. Nagmamadali ka hindi ba? Changcheng, ako. May sasabihin ako sa iyo. May The sasabihin film ka sa was akin. translated and narrated by M Media. Magsalita ka. Ano ba ang napakahalagang bagay na kailangan mo pang pumunta sa bahay ko para sabihin? Changcheng, gabi na nang pumunta ako rito. Siguro naman ay hindi mo mamisinterpret ang intensyon ko. Hindi ko. Mayan. Dapat naiintindihan mo na di ba? Naghiwalay na tayo. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Changcheng. Paano tayo mag-ihaiwilal ay? Ako. Gusto lang kitang subukin. Sa katotohanan walang nangyari sa Amer ni Tianxian. Ang puso ko. Mula umpisa hanggang dulo ay sa iyo lang nakalaan. Inisip ko kung may pagkakataon na makaroon tayo NK. Laban sa martial arts. Changcheng. Higit 3 taon na tayong makasama. At wala pa tayong malalim na papapalitan ng damdamin. Sa tingin ko ito ang perpektong pagkakataon. Para sa atin na makaroon NG. Tapatan. Dahil gusto mo akong hamunin. Sige, pagbibigyan kita. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo. May black belt ako sa taekwondo. Kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Changcheng. Maupo ka, maupo. Changcheng. Nagtataka lang ako. Paano ka? Biglang yumaman. Hindi maaari Zihang. Sinasabi mo bang, nakipagbalikan ka lang sa akin dahil sa para? Siyempre hindi. Nagtataka lang ako. Paano ka? Biglang nakabili ng mamahaling sasakyan na nakakahalaga ng 2 milyong yuan. Ano naman ang tungkol doon? Ang bagay na ito, binili ko para sa isang kaibigan. Hindi ito sarili kong pra. Ano ang sabi mo? Zihang. Ikaw. Nagbibiro ka lang di ba? Nakita ko na si kapatid Tian ay may mataas na paggalang sa iyo. Nagsisinungaling ka sa akin hindi ba? Ano naman ang tungkol doon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo pero dapat itago mo ito. Isang sikreto. Hinding-hindi ko ipagsasabi kahit kanino. Huwag mo nang isipin. Ang foto. Artista lang ako na kinuha nila. Ito ay talagang isang panloob na alitan sa pagitan ng pamilya Tian. Sa totoo lang, wala itong kinalaman sa akin. Talaga. Siyempre foto ito. Ang sasakyang iyon. Si Tian Kunji ang napabili sa akin niyan. Ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang dating Huang Changcheng. Tama. Hindi ko lang inasahan. Natunay mo pala akong mahal. Ako si Huang Changcheng. Ay napakasaya. Zihang. Magkasama na tayo habang buhay. Gusto mo pa rin bang makasama ako? M Media.
Nawala ka na ba sa sarili mo? Sihang, sinabi mo lang na may nararamdaman ka para sa akin. Huang Changcheng, kung napapanggap ka lang sana ay sinabi mo na nang mas maga. Bakit mo pa sinasayang ang oras ko rito? Isang uring manggagawa na tulad mo. Gusto pa ring makasama ako. Managinip ka na lang. Sihang, ikaw talaga. Hindi mo talaga. Hindi ako binibigo. Wala akong pakialam kung mabigo man kita o hindi. Ang babang tulad mo ay hinding-hindi makakasama ko habang buhay. Kumusta? Ano ang problema? Nalaman na ng pamilya Ji ang tungkol sa iyong pakiral. Gusto ka nilang makausap bukas. Ano sa tingin mo? Saan? Mayroon silang resortnya may mainit na bukal. Isa rin ito sampai ari-arian mo. Nakataon na. Ang renewal contract para sa nakarang panahon ay malapit nang mapaso. Alam mo, bakit hindi natin ito ayusin sa resortnya may mainit na bukal? Sige, ikaw na ang bahala sa may ayos. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. CJ, ayusin ko agad ito. Silan. Ano ba ang background ni Huang Changcheng? Bakit maging si Tian Kunji ay takot sa kanya? Nagpadala siya sa akin ng mensa na nagsasabing, ang araw niya ito ay palabas lamang na ginawa ni Tian Kunji. Para turuan ng leksyon si Tian Shen, si Huang Changcheng ay inupahan lang niyang artista, na yan ay malinaw na ang lahat. Lolo. Ano po iyan, Lolo? Naunawaan ko po, Lolo. Makahanda ako ng maigi. Bakit ano ang mali? Sinabi sa akin ni Lolo na ang tunay na may-ari ng resort na may mainit na bukal ay darating bukas. Sinabi niyang pag-usapan ang patreno ng kontrata. Handa na ako. Kung gayon dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Siyempre. Changcheng. Kumusta Siran? Gusto mo bang pumunta sa hot springs? Saan? Ang resort na may mainit na bukal. Sabay na tayong pumunta. Pupunta ka rin ba sa resort na may mainit na bukal? Sino ang Siran na iyan? Changcheng, inimbita niya rin. Ako sa resort na may mainit na bukal bukas. Kung ganun ay tiyak na hindi siya makakapasok. Bakit? Kapag ang lolo ko ay tumatanggap ng gakilalang panauhin, palagi niyang ipinapakler ang venue. Wala silang sapat na antas. Hindi man lang sila makakapasok. Kung ganun ano ang dapat nating gawin? Sabihan mo na lang si Huang Changcheng na bumalik na lang sa ibang araw. Wala naman siyang mapapala kung pupunta pa siya ngayon. Ang resort na may mainit na bukal. Chicken Suan Lolo ni China. The film was translated and narrated by M Media. Ikaw. Ang batang binibining Huang tama ba? Ako iyon. Pinunong. Batang binibining Huang napakabata mo at napakagaling. Halos kasing edad mo lang ang aking apo. Nabalitaan niyang darating ka. At sinabi niya na kailangan niya talagang makilala ka. Naghanda pa siya ng piyesa sa piano. Para tutugin para sa iyo ng personal. Sige, mau na kayong pumasok. May kaibigan akong kikitain. Kaya maghihintay na lang ako rito para sa kanya. Naiintindihan ko. Maghihintay kami sa loob para sa iyo. Pakituloy. Changcheng. Kumusta Siran? Huang Changcheng. Nakapunta ka talaga. Fanjun kaibigan ni Chinan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Siran na hindi sila tumatanggap ng mga ordinaryong turito ngayong araw? Sino ang probinsya ng ito? Baka naligaw lang ng lugar. Huang Changcheng ang pangalan niya. Kaklas ko siya nung Higshol. Isang uring manggagawa lang na mahilig mapanggap na parang isang batang binibining. Kaya isa lang siyang karaniwang tao. Huang Changcheng tama. Naalala ko na sa paligid dito ay walang gahintuan ng bus. Paano ka ba nakarating dito? Siyempre may nagdala sa akin dito. At sino ang nagdala sa iyo rito? Nagmamayabang ka pa. Huwag mong sabihin. Taxi driver lang ang naghatid sa iyo. Mukhang marami kang opinyon tungkol sa akin. O baka naman, iyan lang ang uri ng pagkatao na itinuro sa iyo ng pamilya mo. Ikaw, kilala mo ba kung sino si Batang Panginong Fan? Paano mo nagagawang kausapin siya ng ganyan? Hindi ko alam. At wala akong interes na malaman. Tama na Huang Changcheng. Sobra ka na sa papapanggap mo. Akala mo naman kung sino kang importante. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung wala ka namang ibang gagawin ay umalis ka na rito.
Marami kaming important dapat gawin ngayong araw. Bakit ako alis? Kung sasabihin ko sa iyo ay matatakot ka hanggang mamatay. Dahil narito kami ngayon para mag-host ng isang napaka-importanteng tao. At ang isang tulad mo na nakatayo rito ay makakasakit lang sa mata nila. Ganon ba? Gayon paman. Kung ikaw ba talaga ang nakakabala, ay makikita natin. Huang Changcheng, sa tingin mo ba dahil lang may kulay ang pangalan mo, ay maaari ka na lang basta magbubukas ng niya paggawa ng tina? Batang Panginoong Fan, may punto ka. Pero ang paggawa ng tina na ito ay masyado nang lumalaki ang ulo. Sige, isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Tama na ang kalokohan. Habang maliwanag pa, mas mabuting humanap ka na ng taksi. Umalis ka na. Jinan, masyado mo nang pinalalala biro mong ito. Siran, mukhang kailangan nating magpunta sa ibang lugar para tumambay ngayong araw. Sandali lang, may kailangan akong tawagan. Kumusta? Ako itu. Hindi na ako tutuloy. May kailangan pa akong asikasuhin. Film was Sino ang kausap niya sa translated telepono? and narrated Marahil, by ibinabalik niya M-Media. ang tiket niya. Pagkatapos ng lahat ang 1 o 2,000 yuan, ay napakalaking halaga para sa kanya. Sige Siran. Tara na. Kumusta lolo? Ano ang nangyari? Hindi na darating ang VIP. Ano ang nangyari? Bakit sinabi ni Huang Changcheng na alis na siya? Sinabi lang ng VIP na hindi na siya darating. Sige lolo. Naunawaan ko po. Ano ang nangyari? Hindi ko rin alam. Sinabi sa akin ni lolo na nasundo na niya ang VIP. Pero ang taong iyon, biglang sinabing hindi na siya tutulog. Ayos lang Jinan. Dahil hindi makakarating ang VIP, isasama na lang natin si Changcheng. Si Che. Kung hindi lang dahil kay Xian, hindi ka man lang makakaroon ng pagkakataong makapasok sa aming lupuan. Maraming salamat sa kabutihan ni Ginoong Chi. Jinan, ang resort nga may mainit na bukal ng pamilya mo, ay tunay na kahanga-hanga. Karapat dapat lang natawagin itong pinakamahusay sa Longcheng. Hindi na kailangang sabihin pa. Bukod pa rito, ang Yutian Pavilion ay naglalaman NG, buong koleksyon ng buhay ng aking lolo. Bawat piraso rito ay nakakahalaga ng malaking kayamanan. Tunay na pambihira ang panlasa ni Pinunong Chi. May mga taong napakaswerte lang talaga. Ang pagpunta rito ay isang pambungat sa mata. Hindi naman kasi karaniwang bukas sa publiko ang lugar na ito. Jinan, nabalitaan ko na balat ni Pinunong China. E-host ang VIP rito. Nang may pinakamatas na pamantayan ng pagtanggap, hindi ba? Oh. Tingnan mo ang painting na ito. Mukha itong obra maestra ng isang banyagang artis. Ang pagpinta ng ganito ay itinuturing na isang obra. Ang taong galing sa probinsya ay mananatiling galing sa probinsya. Abstract art ang tawag dito. Ang painting na ito sa auction ay naibenta na sa halagang may 8 digit. Ang ating batang Panginoong Fan ang tunay na eksperto rito. Talaga. Paano nakakahalaga ng ganito kalaki ang pintang ito? Huwag mong hawakan. Tingnan mo lang. Huwag mong kunin. Kapag nabasak mo ito, hindi mo ito kayang bayaran kahit pa ibenta ka namin. Huang Changcheng, ibalik mo agad. Bawat piraso sa koleksyon ito ay maingat na inayos ng aking lolo. Hindi mo kakayanin ang kahihinatan kapag nabasak mo ito. Sige, wala naman talagang masyadong makikita. Huang Changcheng, tapos na tayo sa pagkakataong ito. Teka. Tumahimik ka na lang. Nahulog lang ito sa sahig. Hindi mo ba kayang pulutin? Huang Changcheng, hindi mo naman sinadya iyon, di ba? Hindi ko naman sinasadya. Tapos na. Napakamahal na antikwen nito. The film was translated Ito ang paboritong and piraso ng aking narrated lolo. by M-Media. Huang Changcheng, patay ka. Talagang tapos na ang maliligayang araw mo. Sino ang nasa loob ng Yutian Pavilion? Lolo. Ito. Anong nangyari? Sino-sino ang gumawa nito? Lolo, gusto ko lang sanang dalhin ang kaibigan ko para makita ang Yutian Pavilion. Hindi ko inasahang mangyayari ang ganitong pagkakamali. Tunay niya, Pinunong Chi. Mabuti na lang at hindi dumating ang VIP ngayon. Sino ang gumawa nito? Hindi ko sila palalampasin. Wala kaming kinalaman dito. Siya ang gumawa ng lahat ng mag-isa. Sino iyon? Sino ang may lakas ng loob? Magpakita ka. Ikaw. Pinunong Chi.
Huwag mo pong hayang mastres ang iyong sarili. Ikaw na mapanggulo, lumuhod ka ngayon din. Humingi ka ng tawad kay Pinunong Chi. Ikaw, Pinunong Chi, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang turuan ng leksyon ang magandang dilat na ito. Ikaw tumahimik ka. President Tian, naalala ko ang painting na ito ay mula sa iyong personal na koleksyon, hindi ba? Huang Chancheng ang sumira nito. Nasira. Oh President Tian. Lahat ito ay gawa ni Huang Chancheng. Siya ang nagpumilit na ibaba ang painting. At sa huli hinulok niya ito at sinira. Lahat itu ay gawa niya. Wala kaming kinalaman dito. Hindi talaga ganun ang nangyari. Hindi sinasadya ni Cheng Cheng ang lahat ng iyon. Ang pintang itu ay paborito ng aking amo. Nakakahalaga ito ng mahigit 10 milyon. Kahit ako ang nakapapahulog ng obra, hindi ako ang pangunahing may kasalanan. Hindi sa iyo. Huang Cheng Cheng, nakita naming lahat. Nahulog ang painting sa sahig mula sa iyong dua kamay. Hindi ba totoo ngayon ayaw mo nang umamin? Sa tingin ko natatakot ka lang magbayad. Itigil mo ang dahilan. Totoong ako ang nababan ito. Ang dahilan kung bakit sinabi kong hindi ako ang may kasalanan. Ay dahil noong ibinabalik ko ang obra, maluwag ang pako sa dingding. Kaya ito nahulog. Napakababaw na dahilan. Sa tingin mo ba ay naniniwala si Presiden Tian diyan? Naniniwala ako sa kanya. Presiden Tian, ano ang sinasabi mo? Sabi ko naniniwala ako sa kanya. Ang maluwag na pako ay karaniwang nangyayari kung mayroon man naging pabaya ako sa aking pamamahala. At natakot ang binibining ito. Binibini, tanggapin mo sana ang aking paghingi ng tawad. Ano? Presiden Tian, hindi ka nagbibiro di ba? Hahayaan na lang ba natin ito ng ganito? Ano ang iminumungkahi mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Huang Chancheng, kahit hindi ito rin na kasalanan mo ni The Presiden film Tian. was Sinira mo translated ang paboritong and florera. narrated by Hindi M aking lolo. Media. Hindi ka papayagan ng aking lolo na makalusot sa ganito. Hindi. Sinabi ni Pinunong Chi na hindi ka niya hayaang makalusot dito. Ayos lang. Lolo, ano ang sinasabi mo? Ang florerang itu ang paborito mong piraso sa koleksyon. Basak na ang florera. Tao. Dapat ding mabasak. Ayos lang. Hanggat ang tao. Hanggat ang tao ay nasa mabuting kalagayan. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ako. Ang Pinunong ay laging nautal kapag sila ay nasasabi. Paano kung ganito, Pinunong? Mag-usap tayo ng pribado. Sabihin mo lang sa akin kung mayroon kang kailangan. Huwag kang magmadali. Makinig ka muna sa akin. Si Batang Binibining Huang, sa kasalukuyan ay hindi pa nais na ibunyak ang kanyang pagkakakilanlan. Dapat mo itong panatilihing kumpidensyal. Kung mayroon mang anuman sa iyong panit na kailangan mong iparating, ako na ang maghahatid ng mensahe para sa iyo. Tulungan mo ako. Iarangin mo ang pakikita ng apo ko at ni Batang Binibining Huang. Siya handang-handa na siya. Sige, naintindihan ko. Lolo, bumubuti ba ang pakiramdam mo? Sik. Pumunta ka sa 361 siyam. Fit. Dumating na ang isang VIP. Naintindihan ko. Maghahanda na ako ngayon din. Bakit ba ako dinala? Nitong si Tian kunci sa lugar na itu. Ngayang na araw. Ganito na ba talaga ka kompetitibo ang resort ne may mainit na bukal? Mayroon pa silang ganitong klaseng entertainment. Kung ipopost ko itu sa sosial media ko, tiyak na sasabog itu.
The film was Bakit ikaw? translated and narrated by Ako dapat M. ang Media. natatanaw niyan sa iyo. Cinan palagi kang muhang, disinte sa labas. Hindi ko inaasahang magiging ganito kawil sa pribado. Manahimik ka. Hindi ba parehong-pareho ang suot ninyo? Nataponan lang ako ng pesadamit ka ano ngayon. Ang suot na ito, mahari kayang. Manahimik ka. Cinan, ayos ka lang ba? Agad akong tumakbo rito nang marinig ko ang boses mo. Kampihan niyo ako. Kayong dalawa. Bakit kayong dalawa ang makasama sa loob ng silid? Sobra na ito. Tuan Cheng mas mabuting magpaliwanag ka. Ano? Hindi kaya nagbabalak kanan. Masama kay Cinan. Matapos ang pagbisita sa resort niya may mainit na buka. Cheng totoo ba iyon? Hindi naman ganoon iyon. Siran, huwag mo silang pakinggan. Lolo. Anong problema? Ang taong naghintay sa akin sa silid ay hindi VIP. Si Huang Cheng pala iyon. Ay, mabuti na lang at mabilis akong nakatakas. Bakit ka tumakbo? Tama, hindi naman ako pwedeng basta na lang tumakbo ng ganon. Kinuhaan pa niya ako ng video. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito lang. Ang ibig kong sabihin ay ibibigay sa iyo. Ipapapatay ko siya. Lolo, napakabuti mo sa akin. Kung hindi ko siya ipapapatay, paano ko malulunasan ang galit ko? Ikaw. Sige na. Pupunta na ako ngayon din. Umalis ka na. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Huang Cheng. Hindi kita palalampasin, Cinan. Tutulungan kitang turuan ng leksyon ang babang yan. Mabuti. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Kaya ganon mo na lang, ako kapotan. Para sa isang taong tulad mo na mababa ang antas, ang makita ang palasyo ng kalangitan, ay krimen na mismo. Fan Jun, sira ba ang ulo mo? Ano ba ang ginawa sa iyo ni Cheng Chen? Paano mo nasasabi ang ganyang bagay tungkol sa kanya? Silan, bakit mo siya itinay Tata M. Gigon? Hindi ko siya kinakampihan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Pero ikaw umalis ka nang walang pasabi. At biglang lumitaw ulit dito. Na nakasuot ng ganito. May masama ka bang balat? Ako. Gusiran. Pahiwatik mo ba? Na nagbihis ng ganito si Cinan. Para lang makita niya. Hindi ko sinabi iyon. Nagtataka lang ako at gusto ko lang linawin. Tama ka. Sadyang napihis ako ng ganito. Pero inihanda ko ito. Para sa VIP na iyon. Ayan, nakikita mo iyan ang tinutukoy ko. Ano ang pinakaiba? The film was Ang translated VIP na nanonood and sa akin habang narrated tumutuktok by ng M. piano Media. ay isang karangalan para sa akin. Pero para makita mo Huang Cheng, insulto iyon sa akin. Ako? Anong ako? Makinig ka sa akin. Burahin mo ang video na kinuha mo. Ngayon din. O kaya ay ipapaparam ko sa iyo ang buhay mo. Sandali. Lolo. Kunin mo. Patayin mo. Narinig mo siya, hindi ba? Sabi ng lolo ko ipapapatay ka na niya. Napakagago mo. Lolo. Bakit mo ako sinaktan? Sinampal kita dahil nararapat lang sa iyo iyon. Ako siya. Lolo. Ano ba ang sinusubukan mong sabihin? Alam ko ang sinusubukang sabihin ni Pinunang Chi. Ginong Chi, bago ka kumilos. Hindi mo ba dapat itanong? Ang tungkol sa background ng ibang tao, tinagmulan. Presidentian si Huang Cheng ba ang tinutukoy mo? Alam ko na ang background niya. Alam ko na simula pa nung Hicksco. Noon, napakahirap niya, hindi man lang siya makabili ng pagkain sa paaralan. Anong background naman ang posibleng mayroon siya? Ang babang iyan ay puno ng gamumurahing gamit mula sa mga palengke. Paano siya magiging taong importante? Minsan, ang nakikita ng gataw gamit ang sarili nilang gamata, ay hindi ang buong katotohanan. Hindi mo maaaring husgahan ang libro best sa pabalat nito, at hindi mo maaaring sukatin ang dagat gamit ang isang timba. Presidentian, kung gayam sabihin mo sa akin. Saan pamilya nagmula si Huang Cheng? At ano ba talaga ang background niya? Ang anak ng isang konglomerado, isang mataas na batang binibining. Huang Cheng, ano ang trabaho ng magulang mo? Ang aking mga magulang. Hindi ko alam. Sabi ng kuya ko, ay nga minero sila sa pagkakalam ko. Mga minero. Anak ng isang minero. Ano ang dapat mong ipagmayabang? Pero paano kung ang minang iyan
Ay nakataong pagmamaya airen ng kanyang pamilya. Ano? Presiden Tian nagbibiro ka ba? Sinasabi mo bang pagmamayari ng pamilya niya ang minahan? Muhabasian. Isang batang binibini sa anumang paraan. Ano ba ang hitsura ng isang batang binibini sa paningin mo? Kailangan bang maging katulad mo na mapamataas at mapangapi at palaging nagputos na mamatay ang gataw? Kung gayon ay hindi, ako isang batang binibini. Alam kong hindi ka ganun. Si batang binibining Huang ay hindi palang gustong ibunyak ang kanyang pagkakakilanlan. Dapat ko siyang tulungan. Jinwang Chi, maaari ba nating hayaan na lang ang bagay na ito bilang pabor sa akin? Ngayong araw, Presiden Tian, patuloy mo pa ring tinutulungan si Huang Chenchen ng paulit-ulit. Dahil lang ba ito samga bagay na ginawa niya para sa iyo? Masasabi mo ngang ganun. CJ. Kung gayon alang-alang kay Presiden Tian ngayon, palalampasin na namin ito. Kung gayon maraming salamat sa iyong pagpapaumanhin batang Panginoong Chi. Siran, tara na. Huang Chenchen. Sabihin ko sa iyo, huwag kang magsaya ng The maga. film was Ang kahiyang translated ibinigay mo sa and akin ngayon. narrated by Babayaran M kita ng Media. maga uhuli. Dapat kang magpasalamat na si Presiden Tian, ang nagligtas sa buhay mo ngayon. Tama, kung gayon maghihintay ako. Maghintay ka lang. Batang binibining Huan, maksa ka muna. Batang binibining Huan, tapos na ang Haishu Hotel. Kanino mo balak ipasa ang operasyon nito? May 3 pamilya sa kasalukuyan na kwalipikadong mapatakbo ng Haishu. Narito ang impormasyon tungkol sa kanilang background para sa iyong pagsusuri. Dahil na-fight mo na sila, wala na dapat maging problema tama. Masasabi mo ngang ganun, hindi dapat makaroon ng anumang problema. Ang 3 pamilya ay narito na mismo. Nasa kabilang silid lang sila. Gusto mo bang samahan kitang makipagkita sa kanila? Hindi ayos lang iyon. Oh. Munting sisiw. Marka sa butil ng buto. Kaliwang tuldok. Kanang tuldok kung sino ang matamaan sa kanya iyon. Kunin mo itu. Buksan mo. Tama. Ang pamilyang Fan. Ano sa tingin mo? Sino kaya ang pipiliin ng pamilya Huang? Guhao Amani Gujuran. Para mamahala sa Haishu Hotel. Bakit hanggang ngayon ay wala pang resulta? Ang ganito kalaking bagay. Wang Xian Amani Wang Si. Ay dapat pag-isipang mabuti ng paulit-ulit. Kung sino man ang makakuha ng Haishu Hotel. Fan Hu Amani Fan Jun. Ay baka siya na ang susunod na Tian Kunji. Muhang. Tayong lahat ay masyadong atat na. Palitan ako hindi ba? Presiden Tian paano mo nasabi iyan? Kung sino man sa amin ang makakuha ng pagkakataong ito, ay mas pagbubutihin pa. Ang maglingkod sa pamilyang Huang. Tama ang sinabi mo. Presiden Tian, inisip ko lang kung ano ang naging pasya ng pamilyang Huang sa pagkakataong ito, ang pamilyang Fan. Salamat Presiden Tian. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Dapat kang magpasalamat kay Batang Binibining Huang. Salamat Batang Binibining Huang. Ipararating ko ang aking pasasalamat sa kanya Presiden Tian. Napakahusay. Presiden Tian bakit pinili? Ni Batang Binibining Huang ang pamilyang Fan. Patriarch Gu minamalit mo ba ang aming pamilyang Fan? O kinuwestiyan mo ang desisyon ni Batang Binibining Huang? The Hindi film ko was iyon ibig sabihin. translated and narrated by Ang M pinili ni Batang Media. Binibining Huang ay tiyak na may mas malalim na kahulugan. Magsisimula na ang seremonya ng pagbubukas. Pumunta ka na at maghanda. Si Batang Binibining Huang ay dadalo ng personal. Nakapat tataka tanghaling tapat. Bakit walang tao sa kumpanya? Yang kasamahan sa trabaho ni Huang Chenchen. Kapatid Cheng-cheng. Akala namin ay bumalik na ang amo. Siyang kasamahan sa trabaho ni Huang Chenchen. Hindi mo alam. Hindi nagtagal matapos kang umalis. Biglang nagresing si Tian Shen. Itinalaga si Su bilang general manager. Ang kumpanya ngayon. Alubos nang nagbago.
kahapon lang. Nagdesisyon na ang aming kumpanya na makipag-partner sa High School Hotel. Sa tingin ko simula ngayon, ay magtatagumpay na kami. Pumunta silang lahat sa opening ceremony ngayon. Kung ganon, bakit hindi ka pumunta? Bakit pa nga ba? Pinagkakaitan nila tayo. Tama ka, Cheng Cheng. Inampaki ko na ang lahat ng gamit mo. Pati ang gasutulans mo, inalagaan ko silang mabuti. Salamat. Napakahalaga ng kahon na ito para sa akin. Tama. Gusto niyo bang pumunta sa High School Hotel? Ano? High School. Maligayang pagdating Batang Binibining Huang. Nagbibiro ka ba? Bakit lahat sila ay magalang sa iyo? Tama yan, Cheng Cheng, parang ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Masasabi nating ganon. Ang High School Hotel na ito. Ang hotelnya may pinakamataas na kalidad sa silangang distrito. Alam kong sinasabi mo lang yan. Dahil natatakot kang mabuli tayo. Cheng Cheng, dapat ay sa ating dalawa lang ang usapang iyan, kundi hindi man lang tutok na ang apelido mo. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig mo na ba ang tungkol sa tatlong dakilang pamilya? Ang kumuha sa High School Hotel ay ang pamilyang Fan, isa sa tatlo. Totoong ang pamilyang Fan. Ang kumuha sa High School Hotel. Pero may iba pang nasa likod ng pamilyang Fan. Paano nangyari iyon? Ang tatlong dakilang pamilya ay nasa tuktok na. Cheng Cheng, si Batang Panginoong Fan ba iyon? Parang nakita ko na ang litrato niya online. Siguradong napapalibutan siya ng mga mayayamang kabataan, di ba? Papalapit sila sa atin. Hindi naman siguro tayo palalayasin, di ba? Ano ang dapat nating gawin? Siguro dapat na tayong umalis agad. Cheng Cheng. Anong nangyayari? Ganyan ba talaga kalapit si Cheng Cheng sa kanila? Galing din kaya The sa film mayamang was pamilya si Cheng Cheng. translated and narrated by M Media. Sino sila? Huang Cheng Cheng. Nangako lang ako kay Xian na papapasukin kita. Bakit ang dami mong dalang tao? Mukhang nakapasok tayo. Dahil sa koneksyon ng iba. Pasensya na, Batang Panginoong Fan. Hindi namin alam ang sitwasyon. Alis na kami agad. Sandali, narito ka dahil dinala kita. Walang magpapalaya sa iyo. Huang Cheng Cheng, binigyan kita ng pagkakataon. At ngayon ay sinasamantala mo na naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na ito? Anong mahalagang araw? Hindi bati pagbubukas lang iyon ng hotel. Bakit hindi maharing pumasok ang ordinaryong tao? Akala mo ba ay karinderya lang ito? Ito ang High School Hotel. Lugar na para lamang sa mga elite. Ngayon ko lang narinig iyan. Sino ang gumawa ng panuntunan iyan? Siyempre ako ang gumawa ng panuntunan. Simula ngayon. Ang High School Hotel na ito ay pag-ari ng pamilyang Fan. At ako ang tanging tagapamana ng pamilyang Fan. Lahat ng narito ay ako ang mapapasya. Napakagaling na pamilyang Fan. Ang ipagkatiwala ang hotel na ito sa iyo ay isang malaking pagkakamali. Huang Cheng Cheng, ano bang pinaggagawa mo? Umasa ka lang sa mababaw mong connection kay Siran at Tian Kunji para makisawsaw sa iba. Pero sa sarili mo, wala kang tunay na lakas o paninindigan. Paano mo nalaman na hindi ko ginagawa? Ano bang meron ka? Tinatakot mo pa rin ba ako kay Tian Kunji? Sabihin ko sa iyo, simula ngayon, ang High School Hotel na ito ay pag-ari ng pamilyang Fan. Hindi magtatagal ay makakasabay na namin si Tian Kunji. Naniniwala ka ba? Kung sasampalin kita ngayon, sa tingin mo ba ay tutulungan ka niya? O tutulungan niya ako? Huminto ka. Ano ang ginagawa mo? Ano, President Tian, tuturuan mo ba ako ng leksyon? Alang-alang sa isang hamak na basura, tuturuan ka. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Batang Binibining Huang. Ang pinuno ng tatlong dakilang pamilya ay nais magbigay-pugay sa iyo. Masasabi mo bang angkop ang oras na ito? Nakataon lang na may usapan din ako. Natatalakayin sa kanila. Mauna na kayang magsaya. May bagay pa akong dapat asikasuhin. Alis. Huang Cheng Cheng. Manatili ka riyan. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Bakit ka nakikipagtalo sa isang babae? Mabuting tao si Kapatid Cheng. Ang dilat na ito ay talagang maganda. Mahari ko bang malaman ang pangalan ng dilat na ito? Ang pangalan ko ay Yang Yang.
Alammu, The film was Kahit wala kang translated imbitasyon. and narrated by dahil M nandito Media. ka na rin. Ililibot kita. Ibig mo bang sabihin ay hindi na namin kailangang umalis? Siyempre hindi. Ako ang nagpapatakbo rito. Lahat. Narito si Batang Binibining Huang. Pagbati Batang Binibining Huang. Tama na hindi na kailangang maging formal. Si Batang Binibining Huang ay tunay na kahanga-hanga para sa kanyang edad. Ang makita ka ngayon ay parang isang munting langaw na tumitingin sa mga bituin. Bukod dito, nais kong pasalamatan si Batang Binibining Huang sa tiwalang ibinigay ninyo sa pamilya Fan sa pamamagitan ng pagpapabaya sa amin ng pamamahala ng mahalagang Haisuo Hotel sa aking pamilyang Fan. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Fan. Anak mo ba si Fan Jun? Anak ko Mesya, mahari bang malaman kung nasaktan ka niya? Ako ang nakasakit kay Batang Panginuang Fan. Masyadong matapang ang pamilyang Fan. Kailan ko sinabi na hindi pinapayagang pumasok ang the ordinaryong tao? Hindi ko naman sinabi iyon. Pagkarating ko lang, nakatas ang kamay ni Fan Jun. Tila handa na siyang sampalin si Batang Binibining Huang. Ang Batang Binibining Huang na ito. Talagang wala akong alam tungkol dito. Fan Jun siya. Tiyak na hindi niya alam ang tunay mong pre-agika kakil ang LA. Kaya hindi niya sinasadyang mapabintangan ka. Kaya ito ba ang salobin ng inyong pamilyang Fan? Sam ga ordinaryong tao. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Batang Binibining Huang, sabihin mo lang ang gusto mo. Ano ang nais mong gawin ko? Simula ngayong araw, tanggalin si Fan Jun sa kanyang katayuan bilang tagapamana. Mula sa sandaling ito, ayaw ko nang makita ang taong ito. Kahit saan pa. Oo. Agad ko itong isa sa katuparan. Patriarch Huang, habang ginagawa ni Fan Jun ang mga bagay na ito, ang iyong mahal na anak ay nakatayo lang doon at pinapalakpakan siya. Ano? Batang Binibining Huang, kasalanan ko ang lahat. Alisin ko ang katayuan niya bilang tagapagmana agad-agad. Batang Binibining Huang, hindi naman siguro ako nasaktan ng aking siran, hindi ba? Hindi. Bibisita na lang ako sa pamilya Guningil sa ibang araw. Mabuti maghihintay kami sa iyong pagdating anumang oras. Batang Binibining Huang, kaming dalawa ay gagawan na agad ng kasunduan. At palalayasin ang dalawang suhil na anak na ito sa aming pamilya. Umalis ka na. Opo. Siga wala na bang iba? Alis na ako. Kapatid Chen, masama itu. Siyang yang siya. Huwag kang mamadali, sabihin mo ng dahan-dahan. Siyang yang ay kinuha ng dalawang mayayamang bata at dinala sa isang silid. Ano? Huang Changcheng, Ang tapang mo. Ngayon ang pagbubukas ng Haisuo Hotel. At ikaw ay nasa loob ng kwarto. At gumagawa ng gaganitong kalapastanganan. ang ginagawa ko ay hindi mo dapat pakialaman. The film was translated and narrated by M Kumusta? Media. Ang suna ayon pumunta ka rito ngayon din. Bakit kahit saan ay naroon ka? Alam mo ba kung sino kami? Anong problema Batang Panginuang Fan? Siya, bigla na lang pumasok ang dalawang itu. Ano ang dapat nating gawin? Siyang, mula ngayon pareho na kayong tanggal sa trabaho. At mula ngayon permanente na kayong naka-blacklist. Presiden Su, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. May matatanda akong magulang at maliliit na anak na binubuhay. Gusto mo lang mapanatili ang trabaho mo, kung gayon. Depende na iyan kay Binibining Yang. Ako? Yang hangal ka ba? Napakagandang oportunidad nito. Kung susunod ka lang kay Batang Panginuang Fan, sigurado ang kinabukasan mo. Hindi naman ganoon iyon. Yang huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung ipipilit mo iyan, wala akong choice kundi i-blacklist kayong dalawa. Trabaho lang naman ito, hindi ba? Magresing na lang ako kung gayon. Magresing ka. Isipin mo ang iyong asawa at ba anak. Isipin mo ang iyong gautang sa sasakyan at mortgage. Sigurado ka bang gusto mong magresigal? Sumasang-ayon ako. Hindi ko hahayaang mahirapan si Xiang dahil sa akin. Huang Changcheng, nakita mo mismo. Ngayong ang mismong taong sangkot ay pumayak na. Bakit narito ka pa rin? Lumabas ka. Sumasang-ayon ako. Idilat mo ang iyang bamata at tumingin ng mabuti. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay dahil pinilit mo siya. Huang Changcheng, tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Malinaw na hindi kayo tinuruan ng tamang asal ng inyong pamilya. Ngayon, tuturuan ko kayo. Iyan gay leksyon para sa kanila. Tapos ka na. Sila ay dalawa samya tagapagmana. Mula sa ang tatlong pamilya. Tama, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Simula sa araw na ito, wala na sa inyong dalawa ang magiging tagapagmana ng inyong pamilya. Sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Para pumunta rito at sabihin sa akin iyan.
Isara mo ang pinto para sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na sumubok. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Huang Changcheng. Ngayong araw kahit pa, gusiran o Tian Kunji, walang makakaprotekta sa iyo. Ganun ba? Batang Panginoong Fan. Tunay ngang kahanga-hanga ang iyong presensya. Habang nang hair nandito na pala siya. Batang Panginoong Fan. Napakasigla mo ngayong araw. Malapit na ang grand opening. Ang pagiging narito. At paggawa ng ganito hindi bate hindi angkop. Huwag mong isiping natatakot ako sa iyo. Simula ngayon, ang ama ko ay upo sa isang mesa gaya ng sa iyo. Kaya batit mo, na ang ama mo ay nakaupo sa parehong mesa na kinaroroonan ko. Sabihin mo, kung malalaman ng ama mo, nasa araw ng grand opening, ay gumagawa ka ng ganitong eksena. Sa tingin mo ba ay magiging ligtas ang posisyon mo bilang tagapagmana? Katawa-tawa. Sa tingin mo ba ay alisin ng ama ko ang aking katayuan bilang tagapagmana? Dahil lang sa isang ordinaryong babae. Bueno, maghintay ka lang at tingnan natin, Batang Panginoong Fan. Magsisimula ng opening ceremony. Suwak na tayong mapaligoy-ligoy pa. Para naman sa inyong grupo, ayusin natin ang account na ito The mamaya. film was translated Huang Chengcheng, and mas mabuting narrated by umuhot ka at humingi ng M. Media. tawad kay Batang Panginoong Fan ngayon din. O tapos na ang lahat para sa iyo. Ikaw ang tapos na. Wala itong kinalaman sa akin. Huang Chengcheng isa ka lang ordinaryong tao. Pwede bang itigil mo na ang pagiging mayabang? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang umakton ng ganyan? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang umakton ng ganyan? Kapatid Chengcheng, pasensya na po. Nadamay pa kita sa gulo. Hindi mo ito kasalanan. May ideya ako para sa sermonya ng pagputol ng laso mamaya. Hayaan na lang natin siyang yang ang umakyat. Presiden Tian. Nagbibiro lang si kapatid Changcheng. Huwag niyo pong dibibing. Tama ka Presiden Tian. Salamat sa tulong mo kanina. Wala lang iyon. Hayaan mong siyang yang ang maputol ng laso. Mabuti. Masusunod Batang Bining-Bining Huang. Masusunod, Masusunod. Fanjun. Saan ka galing kanina? Ako wala naman akong pinuntahan. Ano ang nangyari sa iyo? Sino ang sumampal sa iyo? Sino pa nga ba? Si Huang Changcheng. Ang mayabang at mangmang na bata. Ano? Naglakas loob siyang sampalin ka. Hindi ako naniniwala. Hindi ganung klas ng tao si Changcheng. Siran. Totoo ba ang sinasabi nilang sinampal mo si Fanjun? Sinaktan ko nga siya. Sinaktan ko silang dalawa. Huang Changcheng. Sobra ka na. Dahil lang sa mabuting ugaling di Batang Panginoong Fan. Kaya hindi ka niya pinapatulan. Kung ibang tao lang sana, hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Maganda ang kanyang pagkatao. Kung gayon bakit hindi mo itanong? Kung bakit ko siya sinaktan sa unang lugar? Bakit? Jinan, magsisimula na ang seremonya ng pagbubukas. Ayoko nang makipatalo pa sa kanya tungkol dito. Tama. Batang Panginoong Fan. Ikaw na ang namamahala sa High School Hotel ngayon. Oras na para umakyat at gupitin ang ribbon. Huwag na nating pag-usapan. Ang hindi magandang bagay na ito. Ang pagputol ng laso, hindi na niya kailangang umakyat, di ba? Batang Panginoong Fan. Ang tagapagmana ng pamilyang Fan. Kung hindi siya ang pupunta sino pa? Yang, ikaw na ang umakyat. Yang. Sino si Yang? Isang kaibigan ko. Kaibigan mo. Akala ko. Anak siya ng isang mayamang pamilya. Sa okasyong tulad nito, wala kaming kwalifikasyon ni Siran na umakyat. At inisip niyang kwalipikado siya. Kaibigan mo. Siguradong hindi ka kwalipikadong umakyat. Pero kung gusto ni Ziran na umakyat, hindi naman siguro problema yun. Ziran gusto mo bang umakyat? Hindi na lang ako sasagot. Tama na Huang Changcheng. Sawa na ako sa makalokohan mo. Ang High School Hotel. Seremonya ng pagbubukas ay opisyal nang magsisimula. Ngayon, inaanyayahan natin ang General Manager ng High School Group sa entablado para sa paggupit ng ribbon. Fanjun, sige na. Naghihintay na sa iyo ang matanda. Huwag mong palampasin ang swerteng oras. Wang Si. Sumama ka sa akin. Ako. The film was Tama. translated and Magkapatid narrated tayo. by M. Media. Simula ngayon ang sitwasyon sa Longchen ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Mabuti. Sige Batang Panginoong Fan. Yang, pupunta ka ba? Kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Ama, narito ako para magputol ng laso. Ibigay mo sa akin ang High School Hotel. Makakasa kayo sa akin. Hangal ka. Ama. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Mag-isip kang mabuti. Pag-isipan mo ang iyong ginawa. Wala akong ginawa. Hayaan na. Pag-usapan natin ito mamaya. Magputol ng laso muna tayo. Ano ang ginagawa mo? Ito Fan. Pinakiusapan ako ni Batang Panginoong Fan na gupitin ang ribbon kasama siya. Anong karapatan mo?
para maging bahagi ng seremonya ng paputol ng laso. Ito Van. Hindi bati sobra na yan. Naroon pa ang aking ama. Hayaan na. Siguro ay may nagawa ako na ikinagalit ng aking ama. Patisan mo muna ito. Ano na naman ang ginagawa mo? Ama. Ako ang pinuno ng High School Group. Ako ang magugupit ng ribon. Ang taong magugupit ng ribon ay personal na inayos ng dalagang batang binibini. Ano? Si Jack. Kung ang dalagang batang binibini mismo ang nag-ayos, wala na akong masasabi pa. Ngayon salubungin natin ng may masigabong palakpakan ang ating misteryosong panauhin ngayong araw para magsagawa ng seremonya ng paputom ng laso para sa pagbubukas ng ating high school group. Siya ay Binibining Yang Yang. Binibining Yang. Pakiusap. Teka. Ama. Anong karapatan niya na gupitin ang ribon para sa akin? Siyempre may karapatan siya. Kung may karapatan siya, hindi ba mas may karapatan ako? Sino sa tingin mo ang iyong sarili para ikumpara kay Binibining Yang? Ama. Anak mo ako. Simula sa sandaling ito, hindi na. Ipinagbigay alam ko na sa aking mga abogado na bawin ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa iyo at alisin ka sa iyong karapatan bilang tagapagmana. Ako. Totoo iyon. Ang bawat negosyong nakapangalan kay Van Jun ay pinalitan na ang pangalan. Ang bagong pangalan ay Yang Yang. Hindi ito maaaring maging totoo. Wangsi, mamadali ka at pakiusapan ang iyong ama na mamagitan para sa akin. Ama. Tama na. Suwap mo siyang tulungan. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili mo na. Ipinagbigay alam ko na bawin ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa iyo. At kasabay nito, ay tinanggalan na kita ng katayuan bilang tagapagmana. Ano? Yang Yang. Sino ka ba talaga? Paano ka nakaroon ng napakalakas na impluensya? Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin ni kapatid Cheng Cheng na gawin ito. Huang Changcheng. Siya kaya iyon. Impossible iyon. Sino ba talaga siya? Mga gwardiya. Ilabas ninyo silang dalawa. Ama. Ama. Binibining Yang Yang. Simula ngayon, ang kanilang mga ari-arian ay inilipat na lahat sa iyong pangalan. Ang pinakamataas na posisyon sa high school hotel ay sa iyo na. Hindi ko matatanggap iyan. Ayos lang, mapapadala ako ng isang profesional na management team para tulungan ka. Sige. Sige gawin mo. Mabuti. Yang Yang, binabati kita. Magiging isa kang puwersang dapat katakutan mula ngayon. Binibining Yang, alam ko na mula pa noong una na ikaw ay natatangi. Sa hinaharap umasa ako, naalagaan mo ang aming kumpanya. Huwag kayong mang-alala presidensiyo. Alagaan namin kayo gaya ng pag-alaga ninyo sa amin. Ano ba ang inisip mo? Wala. Cheng Cheng, baka ito na ang huling beses na itatanong ko ito sa iyo. Ipakakasal na ako. Ano? Nakapagtipan. Isa siyang mayamang sosyalit. Perpektong kapareha ko. Akala ko noong una. Naiba ka sa kanila. Hindi ko inasahan. Bilang matalik kong kaibigan, siguradong kailangan mong magbigay sa akin ng malaking pulang sobre. Tama. Walang problema. Padadalhan kita ng imitasyon pagdating ng panahon.
Mabuti. Cengceng. Wala na ba talagang iba na gusto mong sabihin sa akin? Masaya. The film was translated Maligayang kasal. and narrated by M Cheng Cheng. Media. Marami pa akong gagawin kaya mauna na ako. Itinuring ko siapa lagi? Na akin matalik na kaibigan, pero bakit parang? May kulang sa akin ngayon. Cengceng may kinalaban kang hindi mo dapat kinalaban. Ang tanging paraan para maprotektahan kita habang buhay ay sa pamamagitan ng pagpapakasal na ito. Magpapakasal na ako. Ito ang huling pamamalam natin. Paalam. Batang Binibining Juan. Ngayon ang kasal ni Ziran. Handa na ba ang randeng regalo na ipinaganda ko sa iyo? Handa na ito. Mabuti. Nalaman mo na ba kung sino ang pinakasalan ni Ziran? Nahanap. Nahanap ko na. Tian Shen. Tian Kunji. Ano ba talaga ang nangyayari? Batang Binibini. Nahanap ko siya. Pero ang babang ito, ipinatapon ko siya sa ibang bansa. Hindi ko inasahan na naging sunod-sunuran na siya para sa dayuhang kapital. Ihanda agad ang sasakyan at sunduin siya. Oh. Ang pamilyang Lai. Ziran ang guwapo mo, saswat mo. Alisin mo ang madumi mong kamay sa akin. Gue Ziran, huwag mong kalimutan na ang foreign consortium sa likod ko ay kayang gawin si Huang Chengcheng na maglaho sa isang iglap. Ang tanging dahilan kung bakit siya buhay ngayon ay para masaksihan ang araw na ito kung kailan ko pakakasalan ang lalaking pinapangarap ko at pakakasalan ang sarili kong Prince Charming. Huwag mo akong bibiguin. Hanggat hinahayaan mong makaalis si Cengceng, hindi ako mabibigo sa iyo. Sige kung gayon simulan na ang seremonya. Gumiti ka ng kaunti. Espesyal ko na inimbita si Del mula sa Foreign Consortium para maging saksi natin. Ginoong Busiran, tinatanggap mo ba si Binibining Tiansen bilang iyong asawa? Sa hirap o sa ginhawa? Sa sakit o sa kalusugan? Ako, Tumututol ako. Cengceng. Huang Chengcheng, ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako para pigilan ang kasal si Impek. Ziran, pinipilit ka ng taong itu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huang Chengcheng, mukhang gusto mo talagang mamatay hindi ba? Nakahanap ka ng gulog gayong, maaari ka namang lumayo. Hindi ba binalaan kita? Lahuwak-hawakan ang gato malapit sa akin. Nakalimutan mo na ba? Anong karapatan mong babalaan ako? Hayaan The film mong was sabihin ko sa iyo. translated Love and at Feel Secret narrated ito by kay M. Gusiran. Media. At desidido akong pakasalan siya ngayong araw. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Tian Kunji, ay magagawa mo ang kahit ano. Kahit pa narito siya ngayon, kaya ko pa rin pabagsakin siya. Sino ang plano mong pabagsakin? Tianchen. Ipinatapon kita sa ibang bansa at naglakas loob ka pa ring bumalik. Isang maliit na pamilyang Tian. Kalimutan mo na iyan. Sinasabi ko sa iyo. Sa kasalukuyan kong katayuan. Hindi mo ako kayang galawin. Cengceng, umalis ka na agad. Kahit bumalik pa ako, ang tadhana ko pa rin ay ipakasal sa iba. Sino ang nagsabing yan ang iyong tadhana? Kahit pa ganon. Kung ganon bakit hindi mo nalang ako pakasalan? Cengceng, sa likod ng Tianchen, ang Lai Group ay isang korporasyong world class. Nangako na sa kanila ang Tianchen na tutulungan silang makuha ang ari-arian ng tatlong pangunahing pamilya sa Longcheng. Kaya huwag ka ng matigas ang ulo ngayon. Umalis ka na. Huang Chengcheng, kung siya si Tian Kunji, ang background mo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon din, na malayo iyon sa sapat. Sa tingin ko ay nakamali ka. Kabaliktaran nito. Ako ang siyang nasa likod ni Tian Kunji. Ano? Tian Kunji. Isinasakripisyo mo ang buong pamilyang Tian para sa isang tao. Nilalabanan mo ba ang Lai Group? Ano naman na yon? Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Tianchen. Ang aming kinatawan sa Longcheng. Sino mang mga has na sumuway sa kanya ay sumusuway sa akin. Salamat Kairman. Huang Chengcheng manatili kang mayabang. Bakit wala kang masabi ngayon? Lumohok ke at humingi ng pamanhin sa Kairman. Sino ang pinapaluhok mo?
Kapatid. Nakamali ako amo. Amo, Siya ang aking kapatid na babay. At ang taong mamamahala. Anjing da industriya ng pamilyan Juan kasama o sa hinaharap. Paano mo nagawang bulihin siya? Hindi ko alam. Patawat nagkamali ako. Kusana akong alis. hindi itu totoo. Hindi itu totoo. Dalhin ang nakakasakit sa matang ito. Palayo. The film was translated and narrated by M Media. Cheng-cheng. Hindi batang binibining Juan. Bakit mo ako tinatawag na ganyan ng bigla? Masyadong nakakasiwa. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin na may ganyan kang makapangyarihang background? Sinabi ko na sa iyo dati, hindi ka lang naniwala sa akin. Sinabi mo kanina na handa kang pakasalan ako. Seryoso ka, Baron? Wala akong pakakasalan kundi ikaw lang sa buhay na ito.